Hello guys! Welcome again. So, tanghaling tapat and lunch break namin. So, lumabas muna ako sa office at tumambay muna ako dito sa Science World. Nakikita niyo yung Rogers Arena na yon? Doon ginagawa yung laro ng mga Canucks, ng Vancouver Canucks. And nung nandito pa yung Vancouver Grizzlies sa NBA, doon sila naglalaro. Tapos, doon naman, nakita ba? Ayun yung Main Street Science World. Sila guys. So, habang nagpapalipas ako ng oras na nagpapahinga, siguro maganda pag-usapan natin kung gaano ka-importante yung insurance dito sa Canada. Kasi may kaibigan kami, nagpadala ng link sa GoFundMe na humihingi ng tulong yung mga kaibigan nila na nasa ibang part ng Canada. So, ang kwento is, yung tatay daw, bumisita, nag-visit visa dito sa Canada, tapos ang ginawa nung family nandito sa Canada, kinuha naman nila ng travel insurance. Pero ang coverage lang ng travel insurance is nasa around 50,000 lang. Tapos yun nga, nandito yung father, nagkaroon siya ng bigla daw na hilo, na hospital. Tapos nung pina-check up nila sa hospital nga, nagkaroon daw ng brain hemorrhage. Tapos yung bill, yung hospitalization bill, umaabot na raw sa 100,000. Eh, ang coverage lang ng travel insurance nasa around 50,000 lang daw. So, yun, humihingi sila ng tulong sa mga kababayan natin dito sa Canada na kung maaari tulungan sila. Kasi ang ina-expect nila, pupunta rito yung tatay, magkakaroon ng reunion sa kanyang anak, pati na rin sa kanyang magiging apo. Pero yun nga, unexpectedly, may nangyaring hindi maganda, nagkaroon ng brain hemorrhage yung tatay, at yun na hospital. So right now, ang cover lang ng travel insurance niya is nasa around 50,000 lang. Eh yun nga, nasa 100,000 yung total cost. So kailangan pa nilang humagilap ng around 50,000 more para lang mabayaran yung hospitalization bills. And so far, right now, yung sa GoFundMe, nasa 6,000 pa lang yung nalilikom nilang pondo. So yun yung hirap ng pupunta rito sa Canada ng walang travel insurance or may travel insurance man, hindi ganun kalaki yung coverage na kinukuha nila. Well, hindi natin sila masisisi kasi hindi naman nila in-expect na may mangyayari dun sa tatay. Pero ang reality is dapat medyo lakihan mo ng konti yung coverage na kukuhanin mo ng travel insurance. Kasi nga hindi mo alam kung ano yung mangyayari. Although mapapamahal yung bayad mo monthly premium para dun sa travel insurance, pero at least, diba, kung may masamang mangyari na Conwood, kahit paano cover sila. And meron pa akong isang kwento regarding dyan. So meron din naman kaming kaibigan na sa Surrey, close friend talaga namin. So nung dumating sila dito sa Canada, maraming nag-offer sa kanila ng life insurance packages. Eh at that time, titipid siguro sila, hindi nila kinagat. Wala silang kinuha mga life insurance packages. And then one day, nag-outing sila. Nagpunta sila ng Whistler, tapos nag-enjoy sila, hanggang sa inabutan sila ng umaga sa pag-enjoy, sa pag-iinom. And then all of a sudden, biglang tumirik na lang yung asawa, as in, inatake nata sa puso or something. Tapos nung pina-check up nila sa doktor, ang nangyari is, ano ba tawag doon, yung parang sa ulo, yung naputulan ng ugat sa ulo. Nakalimutan ko yung term eh. Ganon din yung nangyari kay Isabel Granada. Tapos, itong masaklap doon, wala silang life insurance. Kasi yung life insurance, just in case na may mangyari sa'yo, may certain amount na mapupunta para sa mga pamilya mo. Eh, at that time, wala silang life insurance. So, problema na yung pagpapahospital, problema na yung pagpapakremate, problema na yung pagpapalibing, as in lahat. Wala, out of pocket yung ginastos ng kaibigan namin. Siyempre, tumulong din kami financially, pero hindi rin naman sapat yun. I mean, hindi ko alam kung gaano karaming tumulong, nairaos naman nila. Pero ang kahirapan nga nun, walang naiwan doon sa pamilyang iniwan nung namatay. Kasi guys, dito sa Canada, dapat isaalang-alang kung ano yung mangyayari sa pamilya mo kapag ikaw yung nawala.
So, dapat kumuha ka ng life insurance, like, kahit magkanong amount lang, kahit 300,000, 500,000, 1 million, at least, kung may mangyari sa'yo, rest assured na may sapat na maiiwang pera sa pamilya mo para makapagpatuloy sila dito sa Canada kahit nawala na yung kanilang bread and butter. So yun lang, na-share ko lang sa inyo kung gaano ka-importante yung mga insurances dito sa Canada. Sa mga mag-visit dito, kumuha kayo ng travel insurance at kung maaari, lakihan nyo yung travel insurance nyo kasi hindi nyo alam kung anong mangyayari sa inyo. Tapos, sa mga dito naman, kumuha kayo ng life insurance para kung ano man yung mangyari sa inyo, merong maiiwan para sa pamilya nyo. At hindi sila yung nangangapa sa dilim at hahanapin kung ano yung kakainin nila the next day. So, yun lang guys. Kung nag-enjoy kayo, I hope you subscribe to my channel, like this video, share this video, and drop a comment na rin kasi nakakatulong ito para i-promote ang YouTube video. So, yun lang guys. Maraming salamat. Hanggang sa muli dito sa Buhay Vancouver. Bye!